sa mga chong, tapos na yung cleaning. Imi-meet ko na yung dentist. Akala ko siya yung dentist, hindi pala. Oh. What's up mga chong? Another day, another vlog. Ito na naman ang vlog ni Kuya Jerps. And kung makikita nyo, suot ko na naman yung damit kong Lacoste. Kaisa-isa kong Lacoste na damit. So today is my first dental appointment here in the United States. Hindi ko alam kung anong i-expect, pero papalitaan ko kayo. So ayan mga chong, nag-text na 10:50 daw ang appointment. Currently 10 o'clock. So 13 miles yung layo ng dental clinic, and ni-research ko muna siya sa internet based sa mga reviews kasi sobrang dami ng clinic na covered, and yung ibang medyo may hindi magandang review. Kaya doon tayo sa medyo malayo na okay yung review. So ang ginawa ko, pumunta lang ako doon sa website ng aking card, nag-register, and nag-search ng mga provider na covered yung card ko. And then after noon, tinawagan ko yung clinic nila, nag-appointment, and then tinanong ko anong kailangan kong dalhin. Wala daw. Tinanong lang yung ID card number ko. Tapos sabi ko, anong bang gagawin sa first meeting? So sabi, baka cleaning lang and x-ray. So papakita ko sa inyo mamaya guys yung mga procedures na covered nung card ko. Ito na naman si baby boy. Bilad na bilad sa araw. Medyo malayo, pero kaya agahan natin 1 hour before. So kung titignan nyo guys, hindi naman ganun kahangit yung ngesheng ko. Medyo hindi lang siya santay. No? May mga feelings din na kailangan gawin sa akin. And according to the dental experts, at least every 6 months kailangan ka daw magpa-dental. At ang huli kong dental ay bago ako mag-migrate dito, which is 1 year ago. So sana lang din yung dentist na mamimit natin doon is maganda. Magaling magtrabaho. And ayun, tingnan natin. Stuck on you. Ayan na nga guys, yung dental. So nandito na nga tayo. Baka bawal na mag-vlog sa loob, pero magpapaalam tayo. Let's go. Ay nako, mapapalaban na naman ang Englishan. So, yun na nga, waiting muna kasi 10:50 pa yung appointment ko. And di ko alam may bayad na pala. Ayan, $123. So, ayan, medyo na-shock yung pagmumukha ni kuya. And behave muna while waiting. Pinag-x-ray na ako guys. Kung ano nang ginawa sa bibig ko. Pero puro x-ray lang muna. Then next plan na. Dito, pinipicture na yung oral cavity natin at lahat ng kasulok-sulukan ng ngipin. Ayan, makikita nyo yung device na gamit ni ate. Para pagdating ng main dentist mamaya, na-review na niya lahat. Tsaka alam na niya yung mga ganap ng ngipin natin. So, pinicturean muna tayo ni ate. Picture muna. Wala pang dental procedure. My uncle is a dentist too in California. Nice. And ito na nga, cleaning or oral prophylaxis. Tinatanggal dito guys yung mga namuong plaque at calcular deposits na hindi kaya alisin ng toothbrush. Kaya kung may kakilala kang namamaga yung gums at bad breath, baka ito na yung solusyon. So kaya kailangan every
6 months ka nagbibisita kasi guys, kung di ka magaling mag-toothbrush, mamumuo talaga yan. So, ayan, number 1 cause ng bad breath. Sa mga chong, tapos na yung cleaning. Imimit ko na yung dentist. Akala ko siya yung dentist, hindi pala. So, based dun sa mga radiograph na ginawa sa akin, pupunta na yung dentist, kakausapin ako para dun sa mga treatment plan. So, syempre, baka may sales stock yan. No, wala tayong money. Tingnan natin. Yeah, nice to meet you. There's kind of a little bit of sensitivity when you're flossing on the upper lip side. Mm-hmm. That's all. Yep. No other pain or concerns with it. No. Okay. Mm-hmm. Okay, tapos na tayo mga lods. At hawak ko ay papel ng singilan. Breakdown ko sa inyo guys. Medyo malaki. Putik na yan. Kala ko ang daming i-cover ng insurance ko. Nalula ako. Sabi, sked na to. Sabi ko, teka lang. Teka lang, Lord. Sabi ko. So, yun na nga mga chong. Tapos na tayo magpa-dental ng ating first dental appointment. Kinausap ko na yung main dentist. Mabait. Maganda naman yung explanation niya. So, meron akong ngipin dito, remolar. May luma siyang pasta na wala namang problema sa akin, pero based dun sa x-ray, may mga medyo may itim-itim sa radiograph na kailangan siyang palitan yung lumang pasta, no? So, breakdown sa akin. Teka lang, ganda nung sasakyan nung nasa harap ko. Teka, pakita ko muna. Grabe ka naman, naka-G-Wagon. Sana all. So guys, ayan, yung upper left, no? So, ang sakop lang na insurance ko, putik na yan. $50, $40. So, ang out of pocket ko is $318 para sa ngipin na yun. Eh guys, magkatabi yung ngipin, magkissing sila, ganun, na kailangan gawin ni Doc. So, yung una kong pinakita, yung isang ngipin pa lang yun. So, ito naman yung next. So, ang next is 3 sides daw. 3 sides kasi guys, kaya ganyan. Bawat isang side, $200 ang anak naman ng tibak lang yan, loads. So, 486 yung isang ngipin. Well, medyo tagilid. Ang mahal naman, konti lang pala yung mali yata yung nabasa ko sa insurance ko. Akala ko 80% yung sasagutin nila, but ganun, loads. So, tignan natin kung ano bang balak natin dito. So, kasi yung treatment plan niya, 3 ngipin pa lang. So ito guys, tingnan nyo ang 3 ngipin na singil, na treatment. So ayan mga chong, para dun sa 3 ngipin, $1,000. Grabe naman, kailangan yata mas maganda yung insurance ko. Uwi muna tayo. Babasahin ko nga uli yung insurance ko sa bahay, ba't ganun? Akala ko, $12 lang kasi binabayaran ko monthly. Pero, ba't ganun? Wala na akong pera. Sabi nila, sked na daw. Pero sabi ko, muna, kukontakin ko na lang kayo. So, tara, uwi muna tayo. And, check natin yung insurance natin. Ba't ganun? Baka kailangan ko mas magandang insurance. Pero, tignan natin. Tatanong-tanongin ko rin muna yung yung tito ko na dentist. Or tsaka yung kapatid ko na nagtatrabaho sa dental clinic dito sa States. Kung ganun nga talaga.
Pero kasi $12 lang yung binabayaran ko sa insurance monthly. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga dito. So, shout out kay Doc na very well ang kanyang explanation. Okay naman, maganda. Magandang feeling. Tapos, sabi, wala daw masyadong Pilipino dun na nagiging patient. Pilipino eh. So, uwi muna tayo guys. Check natin mamaya yung insurance. Ito pala guys, meron akong libreng ano ba to, toothbrush, tsaka mga dental apparel. Bago kasi ako pumunta dun, ang pagkakabasa ko and pagkakaintindi ko dun sa insurance ko is 80% yung covered, tapos 20% yung copay. Pero ang lumalabas dito sa papel, baliktad. In-network naman siya. Insurance coverage is only an estimation. Kaya ganun. So, tingnan natin, basahin natin uli yung insurance ko. Baka baliktad yung pagkakaintindi ko. Grabe, mahal masyado. $1,000 guys, 3 ngipin. Tapos, kasama pa yung, bayad pa yung, may portion pa yung insurance dun. Sa Pilipinas ko na lang kaya ipagawa. Shoutout sa mga gusto mag-sponsor. Tayo kaya ako ng GoFundMe. Reviewin muna natin yung insurance natin. Basahin uli natin. Kasi nga naman, $12 lang monthly. Tapos gusto mo, libo-libo yung libre. Hindi nga naman pwede yun, no? Tingnan natin. So dito makikita nyo, ito na yung plan na kinuha natin, yung plan B, sobrang mura, kaya naman ganun yung nangyari. So yun nga mga chong, na-review ko na and confirmed. Mali nga ang pagkakaintindi natin, no? Kasi current plan ko is $12 a month. Sabihin nating plan B. So sa plan B, merong $1,000 lang na covered. Pero most ng procedures doon napakaliit lang ang i-cover ng insurance sa dental plan. So, ang gagawin ko ngayon guys, iibahin ko yung dental plan ko. Imbis na plan B, plan A. Kasi sa plan A, nakalagay doon na at least 80% nung total na dental. Yun yung 80%. Plan A pala yun, di pala ako ganun. 80% ng total cost yung babayaran ng insurance for the first year. Sa second year is 90% and then sa third year is 100%. Ang problema lang guys, sa 1 year, isang beses lang tayo pwede magpalit ng plan. So baka hintayin ko pa next year para magpalit ako ng plan. So, syempre guys, di tayo gagastos ng libo-libo. No? Mahal. Maghihirap tayo. Pambili natin sasakyan yan. Sa table na to guys, makikita nyo sa first column, yun yung 3 ngipin na kailangan pastahan. And then sa second, yung total na price without any insurance. Tapos, ito yung current plan ko sa third column, yung out of pocket ko para sa 3 ngipin is 955.5. And then, dun sa plan A, yan sana yung out of pocket ko, 329.6. Kung plan A yung insurance ko, sa first year lang yan, which is 80% yung covered. And then, sa second year, 90% yung covered. And then, sa third year, 100%. So, hintayin na lang natin na magpalit tayo ng plan na mas maganda. And, ayun lang. Tsaka tayo bumalik kay Doki. So, ganun lang. Pagka nagpalit ka ng plan, isasubmit mo lang uli yung insurance mo sa kanila tapos babaguhin na nila yung rundown ng bill. So, abangan natin next year yung pagpapalit ng plan natin. So, sinearch ko na kung magkano yung itataas ng insurance ko. Parang
$15 lang monthly. Pero sulit na kaysa naman magbayad ako ng 1,000, di ba? Medyo maraming papagawa sa ngipin ko eh. So, ayun lang guys. Kung nagustuhan nyo yung video na to, just like and subscribe para sa susunod na mga kung ano-ano pang appointment at kalokohan na pinagagagawa natin dito. Yun lang.